Ranger na pumasok. Yung kasi pumasok sa akin. Napakaswerte ng mga Akala ko kaibigan nila ng nila si Russia Batar. at China. Kasi pa kulay brown. Mabibentahan sila ng langis. No supply and demand. Pag maraming Ano, demand, yan na yung mga nagpalengke. mahal ang presyo ng langis. Paano mo ma-offset? Pag umaga, Kung traffic ikaw din. napapahulog ka ng may mga binibenta, ano ko lang, yung China ba, Russia, mahal ang langis? 50. Ang dami nila. Baka Sebastian. Hindi mo ang laki na paliba. Si Kung Choco. kaibigan kaya natin sila. Nadami din Parang kaya ang nauna pa supply yata natin. dumating si- Malamang. Oh, si Choco, ano? Bago yung ball niya. Nananawagan ng Alipag China, muna ni China, Basha. tutong sa China. Si Basha, talagang laki. Matakaw eh. Pa kayo suggestion kung paano Kahit tayo ano ka kinakain mo, kahit makakakuha ng lupa. langis. Ngayon, Sino po kaya po yung nagdudumi sa kanila noon? Dami ko pong inano eh. Baka po si Bruno eh. Nagdudumi ng... Eh, basa pa ako. kayong solusyon? Ha? Na basa ako. Arieta, Nasa. Cebu. Meron pa Dumi kayong nila. solusyon sa Cebu. Opo. Ang dami po inano. Pinapitigil niya Baka si Kuwan. ang pagharap. Baka si Bukno eh. Si Bukno yung may sakit eh. Ang bulag? Hindi, yung puto. Baka suka. Nagsusuka si Bukno eh. Kaibigan ni Tatay Digong si Digong. Next for you. Continue for 2 kilometers. Nanatili lang na mura yung ating langis. Kasi wala tayong magiging problema sa at very willing. Alam niyo po kung bakit very willing na tulungan tayo ng Russia sa China. Tayo ginagamit tayo ng US. Ginagamit lang din naman tayo ng China at saka Russia. Matutuwa po sila kasi ang Pilipinas ay siyempre talagang Southeast Asia yung pinakatuta ng US. Kaya po ganun na lang yung tuwa niya si Kirito. Nakipagkaibigan si Tatay Nito. Kaya po sa ating suporta diba? Wala po tayong pakila. Ang tutak ni Kuya Rafi, it's about time na tayo naman ang magaling sa mga lugar. Nakita ng presidente na ginamit niya yung mga super power para sa kapakanan naman ng mga. Tagal-tagal na natin tutangan namin. Tagal-tagal na 129. Wow. Oh, Caltex. Caltex. Caltex yan. Ginamit niya Unisas yan yung ha? kanyang diplomasya para tulungan tayo ng China, tulungan tayo ng Russia, at saka ng mga kaalyado ng US. Alam mo ba utos na yun? Uy, buhusan nyo ng tulong yan. Mga kaalyado kayo dyan. Akala nyo ba si Tatay Digong, China lang. Hindi maniwala dyan. Propaganda lang nila yan. Gumagawa nga sa Davao, yung malaking yung bumutas ng mga yung tanis mo kapag dahil ka yung gumagawa ng nating ang tagal ng panahon na pangarap na magkaroon tayo ng subway dahil kayo Japan. Ganun po maglaro si Tatay Digong. Kaibigan niya lahat. Kaibigan niya Japan, US, Australia, Canada, Russia at China. Kaya gusto ko. Yan po yung papel ng diplomatic relation na awa na, itutuloy nyo na lang. Hindi naman nakipag-away si Tatay dito sa US. Kaibigan pa rin naman natin yung US. Hey, mga kapatid, sana po tayo sa ibang balita. Kung nakikita nyo ang itsura ngayon ni Secretary Sharon Garin, mukhang wala na natin tulog sa trabaho. Hindi po ibig sabihin na wala kang tulog. Epektibo na yung ginagawa. Mas gusto
gusto pa rin natin yung ito po, ang bagong bayan na galit na ako Okay, kasi po, ang tunay na problema ng Pilipinas ay hindi ang gera sa Middle East, kundi ang pagwawagas sa Middle East. Mahigit 300 billion pesos ang mawawala. Mandate of the Philippines tomorrow. Pour down to Jesus. Ang ating pambansang utang ay nalampas na sa 19 trillion pesos. Kaya ito ang ilan na dapat gawin. Bawasan ang gasto at pigilan ang mga maanumalyang transaksyon ng gobyerno. Tambayin at palitan ito ng mga mas progresibong buwis. Mandate of the Philippines tomorrow. Pour down to Jesus. Then turn right on Yanga Street. Kapitan ang flood control. Huwag tumayan na iniis siyakan dahil korupsyon ang sugat ng ating mga problema. Hindi man kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis, kontrolado ng gobyerno ang paggastos ng langis. Huwag nating hayaang lalong lumubog ang ating ekonomiya at huwag masing ng debt. Ang pagwawagas ng pera ng bayan. Tunay na okay. So yung ano po ito niya ang tunay na problema ng Pilipinas hindi ang gera sa Middle East, kundi ang pagwawaldas ng buwis. Hindi man kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis, kontrolado ng gobyerno ang paggasto. Alam niyo po, sabi ko nga kanina, pinakamalaki po ang budget tayo meron. Opo, totoo yan. Doon po ginagawa. Pinakamalakas po gumastos sa gobyerno. Kalsada. Pero halos wala ka namang makita. Ito, yari na itong kanan. Kaliwa na lang. Para mababa yung skali. Hindi pa yari yan. Tatalo. Dito po sa mga flood control project na hindi naman nakakapigil sa flood. Kabaha. Kung talagang Kaya napakalaking po po hindi ba traffic dito ang pinagmamalaki namin ng mga infrastructure yan lintik na overpass ng Kamuning. Hindi nga overpass. Holiday, di ba? Ano na? Yung daanan lang ng tao. Ang sabi Wala yata ng mga jeep driver. Sige, pasado. Astos natin. Pero pag panahon ko na may crisis na ganito, Kapayat wala na halos mama. tayo mahugot. Yun yung problema, lahat nakabuhos tayo. So, sa pirata, dami namin hinahanap na pera ng ating taong bayan. Nasa na. Kahit po paulit-ulit po namin. Nasaan na po napunta yung pong mga budget na kinuha ninyo mula po rito sa DIC. Iyan pa lang po, yung kuha nyo sa PDIC kung ngayon nyo ginamit yan. Wala ka nga makita jeep ba ano? Yung video na yun. Alam nyo ba kung magkano lang yung Mga nag-CPI na yan, wala pa kaya alam yan. Mamatay kami sa gutom pag di kami bumiyahe. round up na lang natin, tatlong video lang po. Yung pinamimigay po nila na sa mga driver, tatlong video. Yung 100 video yan yung pinamigay nyo. Baka hindi lang po driver yung mabigay nyo ng ayuda. Hindi na po namin alam kung saan nyo ginamit ko. Nagbenta tayo, walang ka-credit. Nagbenta tayo ng ginto. Nasaan na punta yung ginto? Wala naman kayo na ipatayo. Wala po ginto. Wala naman Kahit walang nakikinig.
ko. Kanya-kanya ng yan. Alam mo po ba, 800 billion kung totoo po yung sinasabi na pinamigay ng mga 18 months? 800 billion. Nakasurvive na po tayo sa tatlong ganito pa. Lahat po tayo. Halos ang daan na sa dito. 999. Ito naman po tayo sa 99. walang 95. Alam nyo, sira-sira na sinabi nito ni Luis mo, nakikipaya. Sa kanya po nakita yung kanilang nakikipaya. Ngayon, ang question po ng marami, bakit ba nagsasagawa pa sila ng mga mini-kaya? Kinakatuwiran nila ngayon yung Supreme Court. Pero pag nag-court, ito po, ayon daw sa Supreme Court, sa kanila pong pagpapasura ng impeachment. Number 2, the respondent in the impeachment complaint should have been given a chance. Kaya daw po sila nagsasagawa ngayon ng hearing o mini trial ayon kay respondent in the impeachment complaint should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence to support the charges prior to its transmittal process, despite the number of endorsement that out. Okay. Kinakatwiran na nila ngayon yung tinututulan nila dati na pangangatwira ng Supreme Court. Dapat daw bigyan ng pagkakataon yung Vice President na makasagot. Diba? When the respondent be given a chance to be heard on the articles of impeachment. Hindi nga po ba binigyan nyo na ng chance si Bibi Sara? Binigyan nyo na, di ba? Sumagot pa si Bibi Sara o hindi? Sumagot. Pero dininay ninyo. Ano sinasabi nyo? Hindi naman sumagot. May sagot. Nireceive nyo nga. Ayaw nyo lang tanggapin yung sagot. Kasi ang sagot nyo lang, Bibi Sara, hindi naman, wala namang binigay na material evidence. Wala namang material. Ang tawag ko, basta may termino silang ginagamit. Wala namang ebidensya. Parang material evidence. Kayong binigay at nagpupusapan. Okay. So, naggawa kayo ng trial at inimbitahan nyo sa okay. So, kung ayaw pa rin umatin ni Bibi Sara, ano ba dapat gawin? Magpasya na kayo ayon sa inyong hawak na ebidensya. Kasi ayaw nang tumalo ni Bibi Sara. O sige, gusto namin marinig yung sagot ni Bibi Sara kasi hindi kami satisfied. Sumagot si Bibi Sara hindi sila satisfied. Gusto pa namin marinig ka yung sagot mo talaga, Bibi Sara. Doon na lang tayo sa Senado. Doon na kami sasagot kasi yun ang tunay na trial. Diba? O ang sabi nila, itutuloy pa rin namin. Hindi po, dapat yan, kung ayaw na sumagot ko dito, Sara, prior to its transmittal in the Senate. Dapat i-transmit ko na yan sa Senate. Sige, pakinggan po natin yung mga dilawang media. Nakasabihin mo, siyempre, yan ang sasabihin mo pa ito. Ito po, pakinggan po natin po si about the existence or non-existence of probable cause. And let us also consider the fact that although probable cause naman, this is not built beyond reasonable doubt. This is not substantial evidence. This is not preponderance of evidence. Ang sabi sa mga decisions of impeachment by probable cause, impeachment process, it only means justification to proceed to trial.
lang po ang gusto ng mga tao. Sabi nyo, sufficient in form, sufficient in substance na yun, sufficient in ground pa. Kung ano man ibig sabihin ng sufficient in ground. Ngayon, gusto nyo na namang hanapan ng probable cause. Dami nyo hinahanap. Tanong lang, kung sufficient na yan, form, substance, ground, kayo po ang nagbotohan na sufficient na. Ito ibig sabihin na sufficient. Wala ka nang hahanapin pa. Sakto na. Kapigil. Anong alam mong bakbak ng kapigil? Yung dala-dala ako rito. Subukan ang piano. Piano. Wala ka namang katuturan. Ayaw ang pagiging conclusion. Bakit pinagtatagal? Kasi wala kayong ebidensya. Kaya nyo hinihingi yung bank account, kaya nyo hinihingi yung mga papeles, kaya hinihingi. Dapat mo na dali, o mga katulad, ito po ba tumututol na proteksyonan si Matriano? Tagal-tagal yun ang sinasabing proteksyonan. Sino si Matriano? Kumpin mo, joke mo, itira mo sa'yo. Gusto nga namin buhay si Matriano eh. Para pag umarat dyan sa Senado, saan siya umarat? Makita ng mga taong bayan kung paano siya. Saan? Hindi mo pinagsasabi. Bawal bang questionin yan? Hindi matapos tanongin niya sa bayan. Kung wala na pong naniniwala kung pinagsasabi ni Batriaga, ngayon naman, gagawa na ng kwento na papatikot daw siya ni Tebe. Ano bang kung sa amin yun? Sinasabi ni Rufus Rodriguez ng computer source, ang source mo yung tawag ng testigo ay computer. Wala ka pong aasahan na matinong sasabihin computer ko. Ano na nga yung meaning ng computer? Very prone sa pagsisinungaling. Kasi kumukuha ng pabor yan. Ano ba pabor niyan? Ano ba pabor niyan? Malaki po ang kanyang kidnapping. Ang kanyang kaso. Katulong mo nga, hindi pa sentensyado dahil ganun pakigat, di ba? Kaya malaki po gagawin niya po ang lahat para po mapawalang sala lang siya na nakabuhay. Kaya po hindi po pwede na polluted yung mga pinaniniwalaan natin. Mas naniniwala po kayo sa itsura, mas naniniwala kayo sa polluted po kay mga pinagtiwalaan ng 32 million. Yan ang problema natin. Yan ang problema natin sa itsura. Ako sa angay kayo ngayon, pag sinabi ni Robin Padilla, tama naman yung sinabi ni Robin Padilla, may impeachment pa rin pala sa gitna ng kinakaharap ng mga Pilipino. God help us. Correct. Tuloy pa rin ang madyong kahit na yung anak mo nasagasaan na ng tricycle. Hayaan nyo lang yan. Importante itong madyong. Tignan nyo po itong pilosopo ng pangit. Ganito pag sinasabihan siya ng pangit. Kumagot po si Ronald Llama. Alam mo po si Ronald Llama. Nakatutok po yung pananaw niya ngayon kay Ronald. Binabantayan niya bawat sabihin ni Ronald. Ito po ang sagot ni Llamas. Sa
sinabi ni Robby. Ulitin ko sinabi ni Robby na may impeachment pa rin pagka sa gitna ng kinakaharap ng mga Pilipino. God help. So ito po ang sabi ni Diablo. So, huwag na natin huliin ang activity ng mga pagnanakaw at leader kasi may crisis. Mga pugok. Tinawag na pugok si Robby nung Padilla. Tinawag na pugok ni Pangit. Hoy, hipokritong Pangit. Gusto ko palang hahuli ng pagnanakaw. Kailan nyo kinundi na yung mga pagnanakaw sa country? Bakit yung mga takuan mo hindi mo utusan? Bakit hindi mo pagsabihan sila Dilima, sila Kapini, si Sergio, si Rizal Rivero, na mag-imbestiga kayo dito sa flood control? Wala bang pagnanakaw sa flood control? Mas malaki ba yung ninakaw ni Dito Sara? Binibintang mo ninakaw? Mas malaki kaysa ninakaw ng flood control? Tawag dyan, ipokrito. Kumari, bumabanat kayo ng pagnanakaw. Mga patawag na pagnanakaw si Dito Sara. Kasi papatulan na kayo ni Dito Sara ngayon. Na magsasabi sa kanya. Tawagin mo na magnanakaw sa Dito Sara. Kaya dahil alam mo at kay Tapio hindi mo nga matawag na magnanakaw eh. Tapos ngayon sabihin ko pa na kayo nga nagpapalagpas sa mga magnanakaw sa flood control. Kailan mo ba binanatan si Martin? BBM sabi ko pwede kasi laban na ng amo mo. Lampo ang ating topic, pwede na kayo magtanong, magbigay na reaction at higit sa lahat, pwede po kayo magpakita. Mag-likes din po kayo. So far po, ang likers po natin ay 500 po. Wala kaya nyo po na kayo sabihin sa akin. Okay, next lang po mga kapatid. Jabada. Kakaya lang siya. His ITG. Wala siyang laban kay Dito Sara. Kahit kumukha niya pera ng pilit, sinabot niya pagparitolo ni Juan. Pinuna ni Virus. Pinagutos ni Haring dito ng mahal isa ng hormo ang sagot ng karya ng Persia. Kamahalan, kampay, hindi problema ang langit ko, kayo ng mga kamaltan kayo ng mga sis langit, sunod krisis ng death. Wala pa ba tayo? Dito Sir Badong, like po sa office. Please don't forget to like and share. Thanks po guys. Update po tayo sa likers natin. Yan natin, ilan na likers natin. 564 likers. Next po kayo. Update po sa nagpakapit. Congratulations po sa atin. 0 pa rin nagpakapit. Okay lang yan. Wala
rin siguro. Tapos, ganyan din, yung kay Baby Sara. Alam ko ba, hindi kayo, hindi kayo. Ito ba yung